Hello, magandang umaga po sa ating lahat. Muli, maraming salamat sa Diyos sa Kanya pong walang hanggang kabutihan sa bawat isa po sa atin. Tunay nga po na ang Diyos ay mabuti at mapagmahal po sa atin sa kabila ng lahat na marami pong mga problema at pagsubok na ating naranasan, napagtagumpayan po natin ito dahil sa ating pong Panginoon. Ngayon po ay araw ng linggo muli, at bahagi po ng linggo ito ay ang pagsamba natin sa Diyos. At sa pagsamba po natin ay bahagi po nito ay ang pag-aaral at pagbubulay-bulay ng Kanya po mga salita. Kaya ngayon po ay dadako po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Ipagpapatuloy lamang po natin ang ating pong talakayin o series na pinag-uusapan patungkol po sa fruit of the Holy Spirit. Mayroon pong 9 fruits of the Holy Spirit. At ngayon po ay naroon na po tayo sa pang-8. Pang-8 na bunga ng Banal na Espiritu. Isa na lang at malapit na tayong matapos. So ngayon po ang ating pong tatalakayin ay pinamagatan po nating the fruit of the Spirit is meekness. Ayan. Kaya kung kayo po ay may Biblia, muli, basahin po natin ito sa aklat po ng Galatians chapter 5, verse 22 hanggang verse 23. Ayan. Sabi po rito, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Against such there is no law. Pagpalain po ang pagbabasa ng salita ng Diyos. Bago tayo magpatuloy, tayo muna sa maglit na yumuko at manalangin. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po ay nagpupurit, nagpapasalamat sa inyo sa yung walang hanggang kabutihan sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa iyong biyaya, sa iyong grasya, sa iyong pagpapala, aming Ama, sa lahat ng bagay na ginawa mo at patuloy pang gagawin sa bawat isa po sa amin, aming Ama. Salamat po sa umaga ito na muli ay binigyan mo kami ng pagkakataon upang makatunghayan ng iyong mga salita, pag-aralan ito, pagbulay-bulayan ito, aming Ama. Kaya dalangin po namin ng patuloy na pagsama mo sa amin, Panginoon. Samahan mo kami mula umpisa hanggang matapos. Hayaan mo, Diyos, na kayo po ang aming paparangalan sa aming kalagitnaan. Ang iyong Banal na Espiritu nawa ang mamayani sa bawat isa po sa amin at magturo sa amin, aming Ama, tungkol sa mga salita at mensahe na nais mo iparating sa buhay ng bawat isa sa amin. Samahan niyo po lamang kami at pagpalain niyo kami, Diyos, sa pamamagitan ng mga salita mo. Ang lahat ng ito ay samot dalangin namin sa inyo, aming Ama, sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Purihin po ang ating pong Panginoon. Okay? Once again, ang ating pong pag-aaral, the fruit of the Spirit is meekness. Kaya lamang mga kapatid, pag tayo po nagbabasa ng Biblia, mayroon pong iba't ibang mga translation at iba't iba rin po ang ginagamit. Kaya nga dito sa ating pong verse, sa ating pong pinapakita may picture ng mga fruits, ang ginamit po dyan ay hindi po meekness, kundi gentleness. Kaya sabi doon, for the fruit of the Spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, then gentleness. Okay? Dito ay sinasabi ang salitang gentleness. Ito po ay may kinalaman sa pagiging humble, sa pagiging kalmado, at sa pagiging, sabi doon, non-threatening. Kumbaga, hindi walang banta, madali yung lapitan, kumbaga, So, yun ang binabanggit dito sa ibang translation. Kaya lamang doon sa ating pong binasang teksto, ang ginamit po ay meekness. Kaya doon po ang ating pong pag-aaral sa pagiging meek. Okay? So, ibig sabihin, ang pagiging gentle, ang pagiging humble, ang pagiging meek ay parang synonym lang po ito ng mga salita. At makikita po natin sa Biblia na iba't iba ang ginagamit ng mga words, pero ito ay mga halos magkakapariha po ang mga kahulugan, at ito po ay may kaugnayan po sa isa't isa, o may mga connection sa isa't isa. Okay? Kaya once again, yung fruit of the Holy Spirit ay hindi natin pwedeng paghiwalayin yan. Paghiwalayin. Yun ay talagang literal na magkakasama. Kaya pag sinabing fruit of the Spirit, ito po ay talagang bunga ng Banal na Espiritu, lahat po yan, siyam, at magkakasama ang lahat ng iyan. So therefore, yun ay dapat po nating taglayin. So bawat Kristiyano dapat ay may taglay ng bunga ng Banal na Espiritu na yan. Okay? So sa ating pagsisimula sa pag-aaral, muli balikan po natin yung ating pong yung Banal na Espiritu in relation to the believer.
Diba? So, dapat po nating maunawaan na tayo bilang mga mananampalataya, mayroon tayong Holy Spirit sa ating pong buhay. Kasi ganito po ang kwento, sa Old Testament, ano po, ang Diyos Ama ang siyang umiiral. Sa panahon po ng Panginoon Jesus, si Jesucristo ang umiral nung siya po ay nandito sa lupa. Kaya lamang, nung siya umakyat sa langit, ang sabi ng Bible, nagpadala ho si Jesus ng kanyang banal na Espiritu. Kaya ang banal na Espiritu siya ngayon yung ating pong kasama-sama sa ating pong kapanahunan na ito. Kaya in relation to the believer, sabi nga, the Holy Spirit enters, sabi ito, the believer at conversion to Christ. Ano po? Nung tayo po ay nakakilala sa Panginoon, tinanggap natin si Kristo Jesus sa ating pong buhay, ang ginawa ho ng Banal na Espiritu, siya po ay nanahan sa atin. Ano po? Kaya ito ang tinatawag na indwelling of the Holy Spirit. Kaya kung ikaw ay totoong Kristiyano na, tinanggap mo na si Kristo Jesus sa iyong buhay, the Holy Spirit dwells in you. Yan, narito po siya sa ating pong buhay. Kaya nga ang ginawa niya tayong templo ng Banal na Espiritu. Kaya sabi sa 1 Corinthians chapter 6 verse 19, you know that your body, sabihin po natin body, you know that your body is a sanctuary of the Holy Spirit. Ano po yung ating katawan? Ginawang templo o sanctuary ng Banal na Espiritu. Sanctuary of the Holy Spirit who is in you, whom you have received from God. Tinanggap natin ito mula ho sa Diyos. Don't you? You do not belong to yourselves. Kaya sabi ito, hindi na tayo ang may pag-aari sa ating sarili. Bakit? Sa verse 20, sabi doon, because you were bought for a price. Ano po, binili tayo sa isang halaga. Therefore, sabi doon, glorify God with your bodies. Kaya dapat daw parangalan natin ng Diyos sa ating pong buhay. So yun ho ang unang ginawa ng Diyos, ng Banal Espiritu sa atin, nanahan po siya sa ating pong buhay. Pangalawa, na ginawa ho ng Banal Espiritu, in relation to the believers, the Holy Spirit baptizes the believer into the body of Christ. Okay? Isa sa ginawa ng Banal Espiritu ay siya po yung nagbaptize ho sa atin sa katawan ni Kristo. Once again, dapat ho nating maunawaan yung salitang baptize po dito, hindi po itong baptism in water. Hindi po yung ibig sabihin po na po. Ang ibig sabihin po nito ay yung merge. The Holy Spirit merged us into the body of Christ. Sinama tayo, binilang tayo ng Banal na Espiritu doon sa katawan ni Kristo, which is the church. Ano po? Yun yung body of Christ dito ay tumutukoy po sa yung tinatawag nating universal church. Ano po? Kasi ang gusto natin sabihin ay you cannot force yourself to join the body of Christ. Ano po? Unless the Holy Spirit do it in your life, hindi ka mapapabilang talaga sa katawan ni Kristo. Ano po? Kaya nga ho, ang Banal Espiritu, siya mismo yung naglagay sa atin, nag-merge sa atin doon sa katawan ni Kristo Jesus. Referring to the church. Kaya nga sabi rin sa 1 Corinthians chapter 12, verse 13, for by one Spirit, all of us, Jews and Greeks, ano po, slaves and free, were baptized into one body. Lahat daw po tayo, maging Hudyo man o maging Grego man, alipin man o Malaya, lahat tayo ay binautismuhan sa iisang katawan. Yun ho ay ang katawan ni Kristo. Kaya once again, yung salitang baptize dito ay, ibig sabihin po nito ay merge ano po? Ibig sabihin po nito ay tayo po ibinilang, idinugtong. Basta, naintindihan nyo na yun, di ba? Yon, basta yun ang gusto natin sabihin. Pag sinabing baptized, iniugpong tayo doon sa katawan ni Kristo. Ano po? And we're all privileged to drink from one Spirit. Ayan ho ang Holy Spirit, ano po, na siyang ating pong tinanggap sa ating buhay. Isa pa, na ginawa ho ng Banal na Espiritu sa ating buhay, the Holy Spirit seals the believer for the day of redemption. So yun ho ang ginawa ng Banal na Espiritu sa ating buhay, tinatakan niya tayo para ho sa panahon ng ating katapusan. Alam niyo po, yung sealed na yon ay hindi po yun nawawala. Take note ha. Kaya minsan may nagtatanong ho, paano pong malalaman sa panahon ng rapture? Sa panahon ng rapture, paano nalalaman na ikaw nga ay nararapat na dagitin o i-rapture ng Panginoon? Okay, dagitin ng mga anghel. Well, ang palatandaan ho dyan ng mga anghel para dagitin yung mga nanampalataya ay yung seal na iyon. Seal of the Holy Spirit.
Kaya every believer, true believers, true believers, sila po ay mayroong mga tatak. Sabihin po natin, tatak. Yan. Tingnan mo yung katabi kung may tatak ba. Kung papaano ang mga antikristo, ang mga unbeliever sa panahon ng tribulation ay tatatakan po sila ng 666, tayo ng mga Kristiyano ay mayroon na rin po tayong tatak, 777. Hindi, yung ating pong tatak ay tatak ng banal na espiritu. Okay? Tatak ng banal na espiritu. Kaya nga, hindi na ho tayo pwedeng tatakan pa ng 666 kasi may tatak na ho tayo. Basta totoo tayong nanampalataya at tumanggap kay Kristo Jesus. So the Holy Spirit seals the believer for the day of redemption. Kaya yun ang katibayan. Pag humarap tayo sa Panginoon, masasabi ng Diyos na ikaw ay kabilang talaga sa Kanya dahil mayroon kang tatak. Yan. Napaka-importante po yan. Yung tatak na yan, sa ating pong buhay. Ang Holy Spirit po ang gumawa noon. Tinatakan po niya tayo. Okay? So therefore, kung pag may tatak ka, ikaw ay genuine. Di ba? Yun ang nagpapakita, nagpapatunay na talagang totoo ka, tunay ka, genuine ka talaga. Hindi ka Xerox. Di ba? Kundi ikaw talaga ay genuine kasi ang Holy Spirit ang nagtatak po sa iyo. Kaya sa Ephesians chapter 4 verse 30, ito pong sabi, Ephesians chapter 4 verse 30, do not grieve the Holy Spirit by whom you were marked with a seal for the day of redemption. So anong dapat natin gawin daw? Huwag daw po nating pighatiin ng banal na espiritu sapagkat yan po yung tatak natin sa panahon po ng katubusan. Okay? So mga kapatid, yan ho ang ginawa ng Holy Spirit sa ating pong buhay. So the Holy Spirit in relation with the believers. Okay, tuloy po tayo. So isa rin po sa mga bunga ng banal na espiritu ayon po sa ating pong mapag-aaral, doon sa 9 fruits of the Spirit, one of the fruit is meekness. Kaya nga, meekness as the fruit of the Spirit. Ngayon po ang ating pong tatalakayin at pag-aaralan sa umaga ito. Kaya nga, sabi ito, meekness is having patient. Okay? Is having a patient or gentle disposition. Pag sinabi pong gentle disposition ay banayad na pag-uugali. So, yun ho ang pagkahulugan ng salitang meekness. Okay? So, pag sinabing meek ka, yung maamo ka, ibig sabihin, mahaba ho ang iyong pasensya. Pag sinabing maamo ka, malumanay ka kung mangusap. Banayad ang iyong pag-uugali. Yan, parang ganun po natin sinasalarawan ang salitang meekness. Okay? Then, sabi pa rito, meekness is humble submissiveness to God's will. Kung ikaw ay isang taong meek, okay, marunong ka na sumunod sa kalooban ng Diyos. Sumusunod ka sa kalooban ng Diyos na mayroon pong kapakumbabaan. Kasi mayroon kayo sumusunod pero mapagmataas pa rin. Katulad ng mga Pariseo, sumusunod naman sila sa mga kautusan ng Moises, pero magmalaki sila. Pero ang tunay na meek, yung talagang mapagpakumbabaho siya. Habang sumusunod sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi ng Bible, blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Okay, ano ibig sabihin po niyan? Mapalad daw po ang mga mapagpakumbaba sa Tagalog translation, sapagkat mamanahin nila ang lupa. Lupa nakalagay. Mapalad ang mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Anong ibig sabihin po nito? Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Okay, tatanungin ko lang kayo. Gusto niyo bang manahin ng lupa? Hindi, gusto niyo manahin ng lupa? Kasi yun sabi mapalad ang mga mapagpakumbaba sapagkat mamanahin nila ang lupa. Anong lupa na ito? Okay, actually, mga kapatid, sige, manahin yung lupa, amin ang langit. Hindi, joke lang. Ganito po yan. Ang gusto sabihin, mayroong dalawang interpretation po na pwede nating sabihin po dyan. Unang-una, mapalad ka kung ikaw ay mapagpakumbaba sapagkat habang ikaw ay nasa lupa, pagpapalain ka ng Diyos. Okay? God will bless you while you are here on earth. Kaya blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Pangalawa, ang lupa na ito, mapalad ka kapag ikaw ay mapagpakumbaba sapagkat mamanahin mo ang lupang ito, ang mundong ito. Kailan? During the time ng millennial.
millennial kingdom, sa millennium. For 1,000 years na kung saan ang ating Panginoon Jesus ay maghahari sa mundong ito sa loob ng 1,000 taon. Mapalad ka kapag napasama ka doon sapagkat sa loob ng 1,000 taon, hindi ka mamamatay. Muntakin mo, 1,000 taon, hindi ka mamamatay? Ano po? Walang sakit, walang karamdaman, walang hilo, walang high blood. Lahat ay matiwasay, maganda ang buhay at pamumuhay. Walang mga kontraktor, walang mga korupsyon. Ano po, lahat ay maayos na pamamalakad. Iisang gobyerno, ang gobyerno lamang ng ating pong Panginoon Jesus. Ano po, ang iiral sa buong mundo. For 1,000 years. Mapalad ka kapag ikaw ay mapasama ho doon. Kaya nga sa atin, actually, isa lang ho yan sa ating mga inaasam sa buhay. Ano po, yung manahin natin yung mundong ito, hindi po sa panahon ng tribulation, kundi sa panahon po ng millennium. Yan. Kasi pag tribulation ka, minana mo na agad to sa panahon ng tribulation, patay ka. Sapagkat ang tribulation, sa mundo rin ito mangyayari, for 7 years naman yon, ay napakahirap naman ang buhay noon. Kaya kung gusto mo natin manahin ang mundong ito, dapat sa panahon na ng millennium. Kaya nga ho, ang gagawin ho ng Diyos, bago ho dumating yung millennium, magkakaroon muna ng tribulation, 7 years, at yun nga, ang gagawin ng Diyos ay aalisin muna ang kanyang mga anak, dadalhin muna niya doon sa kanyang kaharian sa langit, habang nagaganap ang 7 years dito sa mundong ito. Bakit? Para ho, huwag mapasama sa kahirapan ng kalalagayan ng mundong ito sa panahon po ng Great Tribulation. Kaya mapalad ka. Ano po? Pero after that, ibabalik ng Diyos ang mga mananampalatayang ito sa lupang ito, para ho manahin ang lupang ito. Para doon mamuhay sa loob ng 1,000 taon. Kaya masarap, mga kapatid, masarap isipin po yon kapag naintindihan mo natin yung tinatawag natin eschatology, yung pag-aaral patungkol sa darating na panahon. Ito ho ay mga nakasulat sa banal na kasulatan, kaya kung hindi nyo alam, talagang maaalarma talaga kayo. Kaya yung nagaganap at nangyari sa ating kapaligiran ngayon, iba't ibang mga trahedya, iba't ibang mga sakuna ang nagganap at nangyayari sa ating pong kapaligiran, pero nakikita po natin na as Christians, hindi po tayo nababahala sapagkat alam po natin na ang Diyos ang kasama ho natin. God always gave us the favor. Amen ba yan? God always gave us the favor. Alam niyo po, magbibigay mo ako ng testimony po. Tungkol doon sa, kasi 2 linggo ho akong walaan po sapagkat meron pong event na aking pong pinuntahan. Unang-una, yung kasal po ng aming pong anak, si RJ, yung panganay, nung nakaraang isang Saturday, ang kasalan na yon, kailamang bago yung kasalan ay nagbabadya ho yung bagyo, si Opong. Si Nando muna, si Nando. Si Opong ba? Nagbabadya ho siya at talagang tatamaan yung Luzon. At Metro Manila, katumbok ho sa Metro Manila. Pero panalangin lang. So ako'y nakamonitor po doon sa weather update, weather update ng Pag-asa. Nakamonitor po ako. Tapos nung tinitingnan ko yung tahak po ng bagyo, bigla hong bumaba. Bigla pag landfall niya ng una, bigla ho siyang bumaba. Tapos doon sa banda, dumaan. At nakaiwas po ang Metro Manila. Kaya pagdating ng Friday, yun yung pinapangambahan namin kasi nga, manggagaling kami sa Cavite. Ay nisip namin ay, paano pag nangyari, nagbagyo, nawala ng kuryente, tapos nabali yung mga sanga, tapos kaya nagbaha, talagang mahirapan ang pagbabiyahe. Kaya sabi ni RJ, yung panganay ko, na ikakasal, sabi niya, ma'am, pwede ba dito na lang kayo sa Las Piñas para at least wala ng problema? Sabi naman namin, hindi pwede, hindi kami makatulog dyan. So doon kami, pero nagpe-pray po. Pagdating ho ng Friday, ay banayad po ang panahon. Pagdating ng linggo ng Sabado ng umaga, ay maayos po ang panahon. Hinihintay ko yung bagyo na talaga, pero wala ho mayroon na ulan, pero hindi ganon katindi. So yun isa sa mga favor na Lord ng Panginoon sa amin. Tapos pangalawa,
na amin pong pinagpe-pray din na po kasi kung may bagyo, tapos may susunod na naman na bagyo. Maglilipad po kayo, punta kami ng Boracay. Mantakin mo, pag pupunta tayo ng Boracay, yung bagyo ay mayroon pa ni bago, pero salamat sa Panginoon dahil hindi naman po tumama. So, bago po yung kasalan, actually, nandun kami sa Tagaytay, ang sarap po na ipamamasyal doon, pinakita namin doon sa aming pong bisita, yung Taal. Pero habang kami po ay nasa Boracay, ano nangyari? Nagkaroon ng lindol sa Cebu. Ang dami hong namatay, pero hindi ho namin naramdaman sa Boracay. Wala ho sa Boracay, hindi po siya inabot, kumbaga. Pero sa ibang lugar, na talagang nayanig. Another favor po, nasa hotel pa naman, third floor pa naman kami. Yan. Another favor ng Lord yon. Sabi ko nga, habang kami po ay nandoon, yung pumutok naman yung bulkan sa Taal. Hindi ho sinabay ng Panginoon habang kami po ay naroon. Di ba nandoon kami nung bago pumasyal kami doon nga nasiraan yung aming sasakyan Naiwan ho sa Tagaytay nung Friday. Kailan yun? Noong Wednesday, nasiraan po, naiwan po yung doon sa sakyan sa oras pa naman yun ng namin, yung ang tawag pamanhikan. Kaya na-late kami ng konti, nung pumunta kami doon sa Daang Hari. Ang dami ho naming travel, pero lahat ay nakita po namin yung favor ng Panginoon sa amin. Tapos ito, bago kami umuwi, may panibagong bagyo na naman. Yun pangalan nun? Si Paulo na naman, pero salamat sa Diyos sapagkat wala pa rin, inadya pa rin tayo ng ating pong Panginoon. Salamat sa Panginoon dahil napakabuti ng Diyos. Lahat ng iyan na nakikita natin sa ating pong kapaligiran, ay bahagi po yun ng buhay po natin. Na kung minsan ay liligligin tayo, titingnan tayo ng Diyos hanggang saan talaga tayo maniniwala at sasampalataya talaga sa Kanya. So ang problema hindi lamang ho sa labas, maging sa loob po ng ating simbahan ay marami po mga problema at pagsubok na naranasan. Hindi ko akalain. Si Sister Irene pala ay wala dito. Nasa hospital din. Diba talagang gumagawa ang kaaway para ligligin po tayo. Pero gayon pa man, tayo patuloy na umasa, magtiwala sa ating pong Panginoon. Tandaan natin mabuti, ang Diyos ay mabuti. Mabuti siya para sa lahat ng mga nagtitiwala po sa Kanya. Kailangan lamang natin matutong magpakumbaba sapagkat ang Diyos, God is in favor to those who are humble. God is in favor to those who are meek. Kaya nga, sabi ng Bible, God opposes the pride but gives grace to the humble. Okay? Kaya napaka-importante ng katangian na ito para sa ating pong buhay. Ngayon sa ating pag-aaral, mayroon po tayong tatlong pag-uusapan. Nagsisimula sa letter L, patungkol sa pagiging meek. Una, the meek learner. Pangalawa, the meek leader. At ang pangatlo, the meek lamb. Okay? So, doon sa meek learner. As Christians, okay, dapat natin maunawaan na tayo pong lahat ay mga learner. Kumbaga sa pag sinabi pong learner, student, or disciple, tayong lahat ay mga disciple o tagasunod ng ating Panginoong Hesukristo. So, bilang tagasunod, dapat tayo po ay natututo sa buhay. Okay? Natututo. Hindi po pwede yung tumatanda ho tayo at wala ho tayong natutunan sa buhay. Kaya nga ho, sabi nga, para matuto tayo, kinakailangan magpakumbaba talaga tayo. Kaya sabi rito sa James chapter 1 verse 21, therefore, rid yourselves of everything impure and every expression of wickedness, and with gentle spirit, okay? And with a gentle spirit, welcome the word planted in you that can save your souls. Yan. So sa pamagitan daw po ng mapagpakumbabang Espiritu, ay atin pong tanggapin ang mga salita ng Diyos. Na naitanim sa atin, sapagkat yung mga salita ng Diyos na iyon ang nakapagliligtas sa atin. Take note, katulad ng lagi natin pinag-aaralan, wala hong taong naliligtas na hindi muna nakakapakinig ng salita ng Diyos. Kaya doon lagi nagsisimula ang pagiging born again sa pakikinig ng salita ng Diyos.
Kaya nga ho, kapag minsan nagsishare tayo ng Word of God, yung taong sinisharean po natin, pag nagmalaki po yan, hindi ho maliligtas yan. Kaya kinakailangan talaga mayroong humble spirit. Ano po, magpakumbaba talaga siya sa harapan po ng Diyos upang siya ay po'y maligtas. Ano po, kasi nga ang paraan para maligtas ang isang tao, kinakailangan aminin niya sa kanyang buhay na siya ay makasalanan. Hindi mo maaamin sa iyong sarili makasalanan ka unless na ibaba mo ang iyong sarili. Di ba? Yun ang mga steps Kinakailangan aminin mo sa iyong buhay na ikaw ay makasalanan, pagsisihan mo ang iyong kasalanan, tanggap na masumampalataya kay Kristo Jesus, tanggapin mo ang kanyang mga salita sa iyong buhay. Okay? So, yun ang sinasabi po rito. Ano po? So, therefore, kung ikaw ay learner, ikaw ay meek learner, kinakailangan tanggapin mo ang salita ng Diyos na mayroon pong pagpapakumbaba. Kasi iyon ang susi ng kaligtasan mo. Ano po? Yun ang susi ng ating pong kaligtasan. Okay? So, receiving God's Word with meekness. Kaya pag nagbabasa, halimbawa tayo ng Bible, kung gusto ko natin na talaga matutunan, maintindihan yung ating pong binabasa, kinakailangan tayo maging mapagpakumbaba sa harapan ng Diyos. Kaya nga dapat tayo nagpe-pray, Lord, ano ba ang iyong gustong sabihin sa akin sa mga salita mong ito na aking pong babasahin? Kasi may mga pagkakataon na kapag tayo po'y nagbabasa ng Biblia, hindi po natin ito maunawaan. Hindi po natin ito makuha kung ano talagang mensahe. Ano po? So kapag tayo nagpakumbaba, God will say, will speak to us. Siya po ay magsasalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita sa Biblia. So sabi nga, humility in receiving what God has to say to us. Kinakailangan magpakumbaba. Ano po? There should be an absence of pride. Diba? Kapag tayo pinagbabasa ng Bible, wala hong pagmamalaki. Dapat wala hong pagmamalaki. And there should be no rebellion. Wala hong rebellion. Ayun, walang rebellion. Paghihimagsik, ibig sabihin, hindi masama ang iyong loob, sa mga salita ng Diyos na iyo pong babasahin. Hindi katulad ng mga kasi, yung mga Pariseo, sila ho ay nagbabasa ng scripture, pero mayroon silang rebellion spirit. Kaya hindi rin sila mapagpala talaga. Kaya kapag nagsasalita ang Panginoon Hesus sa kanilang buhay, hindi rin nila matanggap yung sinasabi ng Panginoon Hesus kasi nga mapagmalaki ho sila. Yun yung mga Pariseo. Pero sa atin, God wants us to humble ourselves in order for us to receive the Word of God. At ang Word of God na yon, siya po ang makakapagligtas ho sa atin. Kapag tinanggap natin ito na mayroon pong kapakumbabaan. Okay? To receive God's Word, sabi nga, we must, number 1, read the Bible regularly and be prayerful. Okay? Kaya na kailangan, kapag tayo po, kung gusto natin talaga matanggap ng katotohanan ang salita ng Diyos, kinakailangan basahin ito natin regularly at hindi lamang read the Word of God prayerfully. Kinakailangan talagang pinag-isipan, pinag-aralan mo ito ng mabuti. Kaya ang salita ng Diyos, ang Bible, dapat part of our life yan. Bahagi ng ating buhay, atin po itong binabasa lagi. Then, maliban sa nagbabasa, hear the Word of God consistently. Kinakailangan lagi tayong nakikinig ng salita ng Diyos. Kaya ngayong araw ng Bible study, araw ng panahon po ng preaching na katulad nito, pakinggan nating mabuti ang kanyang mga salita because the Word of God siya pong makakatulong sa atin para sa ating pong pag-unlad, paglago. Okay? Then, sabi pa rito, listen to God's Word with the heart. Kapag makikinig tayo ng salita ng Diyos, kinakailangan pakinggan natin ito ng buong puso. Hindi lamang sa tainga, pagkatapos lalabas ko dito. Kinakailangan buong pusong pakinggan. Pag pinakinggan natin ang salita ng Diyos, pasok sa puso, ilabas sa pamumuhay. Diba? Hindi po yung papasok dito, lalabas dito. Anong message? Aywan ko. Kaya minsan hindi natin naaalala. Bakit? Kasi lumalabas lang. Kaya para maalala, pagpasok ko sa kabilang tainga, dapat diretso sa puso muna. Ito ho ay pakinggan ng mabuti, pakinggan ng buong puso. Okay? Kaya sabi ito, close our ears to the less important messages. Dapat isarado natin ang ating pong tainga doon sa mga bagay na wala namang halaga. O kaya may halaga man, konting halaga.
Ano po, minsan kasi mas marami pa ang pakikinig natin doon sa mga kwento, sa mga marites, ano po, sa mga chismes. Ano po, minsan doon mas marami ang ating pong pakikinig. Pagdating sa salita ng Diyos, kukunti ang ating pinakikinggan. Pero sabi dito, we need to close our ears to the less important messages. Okay? Sabi pa rito, maging katulad daw po tayo sa mga bata kung gusto natin matuto sa maraming bagay, mga bagong-bagong bagay sa buhay. Alam niyo po yung bata, okay? Ang mga bata, sila po ay curious lagi sa buhay. Gustong matuto, kaya ho sila ay nagtatanong. Di ba? Nakita na ba kayo ng batang matanong? Yan. Kaya sila nagtatanong kasi gusto nilang matutunan ang marami pong bagay. Sana ganun din po tayo sa ating pong buhay Kristiyano. Hindi pa ho natin alam ang maraming bagay tungkol sa buhay Kristiyano. Marami pa ho tayong mga dapat matutunan sa buhay. Kaya ho dapat magtatanong ho tayo kung nais natin matutunan ang mga bagay-bagay tungkol sa spiritual na buhay. Okay? Maging katulad na po tayo sa isang sanggol o sa isang bata pala. Sa isang bata na talagang curious na matuto doon sa mga bagay-bagay, mga bagong bagay na hindi pa niya naranasan. Okay? Then sabi pa rito, be willing to carry out God's will at any cost. Yan. Kung ikaw ay gustong matuto, sa buhay, kailangan mo matuto sa buhay, kinakailangan handa ka na sundin ang kalooban ng Diyos kahit sa anumang halaga, sa anumang paraan, na handa kang sumunod sa kalooban ng Diyos para matuto. Kasi minsan tayo bilang mga Kristiyano, mayroon tayo minsan pinagdadaanan na mahirap na sitwasyon ng buhay, na kung saan tayo po ay gustong mag-back out kapag nakita natin hindi ayon sa gustuhon natin. Pero kung doon tayo pinatatahak ng Diyos para matuto tayo sa buhay, as long as we know na yun ang kalooban ng Diyos, kinakailangan tahakin natin yon para matuto. Kaya lamang minsan, iniiwasan natin yung mga mahirap na bagay, kaya minsan wala ho tayong natututunan. Take note, gusto ng Panginoon na tayo po ay maging meek learner. Okay, meek learner, mapagpakumbaba na tao upang matuto sa maraming bagay. Okay? So, sabi pa rito, have complete focus on what God says to us. Yan, kinakailangan focus lang tayo doon sa mga bagay na sinasabi ng Panginoon sa atin. Take note, dito sa mundong ito, marami pong mga tinig na pwede nating mapakinggan. May tinig ng mundo, may tinig ng diablo, may tinig ng tao, may tinig ng Diyos, may tinig ng nanay mo. Marami ho tayong pwedeng mapakinggan na mga tinig. Ang tanong lang, sino ang ating pong pakikinggan at susundin sa buhay? Di ba? Ang dami hong tinig. Nakapaikot yan sa iyong buhay. Pero sabi to, we need to focus on what God has to say to us. Di ba? Focus lang sa Panginoon. Yung kanyang tinig ang dapat pakinggan. Kasi kapag ang tinig ng Diyos ang ating pakinggan, tiyak, dadalhin niya tayo doon sa tamang landas ng buhay. Di ba? Pag narinig mo tinig ng kapitbahay, pag yun ang sinunod mo, ay mapanganib yan. Di ba? Buti sana kung kapitbahay mo ay Kristiyano. Di ba? Kaya dapat kung ang pakikinggan natin lagi ay ang tinig ng ating pong Panginoon. Okay? Tuloy po tayo. So, para mapakinggan natin ang sinasabi ng Panginoon, sabi ito, eliminate carnal input. Ano yung mga carnal input? Ito po yung makabundong mga mensahe o tinig na ating pong napapakinggan. Sa mundong ito, marami po ang mga pwede hong mag-suggest sa atin kung ano po ang dapat nating gawin sa buhay. Diba? Pero eliminate po natin ang mga bagay na iyan. Okay? Sabi nito, welcoming biblical truth. Kaya gusto talaga nating matuto, ang higit na dapat nating bigyan ng pagpapahalaga ay ang salita ng Diyos. Mga katotohanan sa banal na kasulatan. Sa ating panahon ay hindi na ho imposible ang maraming mga bagay
ano po, na makikita po natin sa mga normal o natural na takbo ng buhay. Ano po? Uso na ho ngayon ang mga technology at narin po yung pinaka-latest ngayon, yung AI. Alam niyo yung AI? Yan, yung mga artificial intelligence, ano po? Na halos gayahin na niya ang lahat ng buhay ho ng tao. Di ba? Na kapag hindi ho tayo maging mapanuri, ngaaring iyon ho ang susundan ho natin kapag wala ho tayong alam sa biblical na katotohanan. Di ba? Minsan manonood ka nga lang ng Facebook, halimbawa, maririnig mo yung may balita, gano'n, halimbawa. Tapos yung nagbabalita ay maalarma ka kasi nga, may darating na naman na bagyo sa ganito. Yan, walang pasok. Yung pala, yung AI lang ho ang nagsasalita. Tinatakot lang yung mga tao. Kaya nga ho, para maging legit ang iyong panunood ng balita, halimbawa, pakinggan mo yung Pag-asa. Tingnan mo sa Pag-asa. Magkaiba po siya sa mababasa mo o kaya maririnig mo doon sa nagsasalita minsan na AI. So, minsan pag nagbasa ho tayo, nakikinig po tayo, maririnig po natin yung kabuses mismo noong tao na kilala mo. Mantakin mo, na ginagaya na ho ng AI yung boses po natin, yung mukha ho natin, yung lahat ng ating pagkatao ay ginagaya po nila. Kaya, huwag ho kayo maniwala kapag kayo po ay nakarinig ng boses ko. Kapag ang sinasabi ko doon ay hindi ho maganda. Baka may AI na pala yun. Di ba? So mga kapatid, sa panahong ito, sino ba talaga ang ating pong susundan sa buhay? Kaya nga ho, eliminate natin yung mga carnal input at i-welcome po natin yung mga biblical truth. Kaya napaka-importante pa rin po na tayo talaga ay nagbabasa ng Biblia. Sabihin po natin sa ating katabi, magbasa ka ng Bible. Yan. Okay? Pakinggan mo ang katotohanan sa Biblia. Yun ang ating batayan sa ating pong buhay Kristiyano. Yun ang Biblia lagi. Biblia lagi ang ating pong batayan. At dyan ang dapat tayo matuto. Huwag ho sa maraming bagay. Minsan nagkakaroon po ng nag-reason out po tayo. Ano bang dapat dalhin ho natin? Bible o cellphone? Total, may Bible naman sa cellphone. Well, mga kapatid, mas mahalaga pa rin ho ang Bible talaga. Kaysa sa cellphone. Kasi minsan yung cellphone po ninyo, take note na yung mga naka-upload po dyan ay hindi po kompleto. Hindi po kompleto yan. Mayroon po dyan makulang-kulang, mayroon po dyan iba ang pagka-translate. Kaya huwag ho kayong manangan dyan. Okay lang po yun kung halimbawa for emergency na inyo pong talagang kailangan nyo magbasa, mag-research, Pero kung kayo ho talaga ay totoong Kristiyano, Bible pa rin po ang inyong pagbasihan. Okay? Bible pa rin talaga. Kaya nga ho, ini-encourage mo natin na ang bawat isa ay magkaroon talaga ng Bible. Kung gusto talaga natin matuto sa mga biblical na katotohanan. Diba? Nabigyan na ba ng Bible siya, Hindi pa rin. Bigyan mo kasi. Ay, hinahanap pa. Naka-isang linggo ng hanap, hindi pa rin nakikita. Okay, tuloy po tayo. Yan na po. Tayo ay dapat maging meek learner. Kung gusto natin matuto sa mga bagay-bagay na patungkulo sa Diyos, magpakumbaba lang ho tayo at matuto tayo, na talagang tungkol sa mga bagay-bagay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng may mapagpapakumbabang puso. Okay? So, next sa ating pag-aaral, yung the meek leader. Okay? The meek leader. So, actually sa G12, sabi doon, every believer is a leader. So, lahat tayo ay pwedeng maging leader. Kaya nga ho sa G12, kapag ating pong titingnan po yon, ang bawat mananampalataya na nag-aakay ng kaluluwa sa Panginoon, siya po ay nagiging leader. Kaya nga, every believer is a leader. Ganun po yon.
So, hindi natin, sa ating pag-aaral, hindi natin pwede sabihin, si ano lang yan, pastor lang kasi siya yung leader. Hindi mga life growth leader para sa kanila lang yon. Hindi. Bawat isa sa atin, pwede ho tayo matawaging leader, as long as we lead people to Christ. Okay? So, ngayon, ang isa sa mga halimbawa ng meek leader talaga, ay walang iba kundi si Moises. Na kung saan, yun ang gusto nating tularan. Sabi ng Bible, sa Numbers chapter 12, verse 3, sabi doon, now the man Moses was very meek. Okay? Above all the men which were upon the face of the earth. So si Moises, siya po ay isang makapangyarihang tao. Kilala niyo ba si Moises? Siya lamang yung humati ng dagat na pula. Siya po yung ginamit ng Diyos para mag-lead sa mga Israelita from Egypt going to Canaan. Makapangyarihang tao, ginamit ng Diyos sa makapangyarihang ang taong ito. Pero sabi nga, siya yung taong pinakamaamo, pinapagkumbaba sa balat ng lupa. Mayroon siyang katangian, si Moises, na katulad ng isang makapagpakumbabang tao. Okay? Kaya sabi ito, Moses was the meekest man of all. Siya po yung pinakamapagpakumbabang tao. Nakapagtataka, sabi ito, how unexpected. Hindi natin inaasahan na to be a leader is to have a humble life. Diba? Kasi ang alam po natin, siyempre pag leader ka, dapat mapagmataas ka, mapagmalaki ka, magaling ka. Diba? Minsan ganun ang ating ini-expect sa isang leader. Dynamic ka, leader ka Pero hindi natin minsan inaasahan na dapat ang isang leader ay mapagpakumbaba. Kung kayo ay papipiliin ng isang leader, dalawa, mapagmataas o mapagpakumbaba, anong pipiliin nyo? Mapagpakumbaba o mapagmataas? Powerful. Walang alam. Matalino. Walang alam. Minsan na pinipili ho kasi natin yung magaling, matalino. Di ba sa mga leader natin sa gobyerno? Magaling, matalino, may pinag-aralan. Siyempre, pag may pinag-aralan, mapagmataas na yun, mapagmalaki na yun. Maraming alam na gawin sa buhay. Lalong-lalo na ang pangurap. Maraming alam. Kaya, ayun, dahil yun ang pinili, ayun, nakurap ang ating pong kaban ng bayan. Diba? Minsan ay ganun ho tayo kung tumingin. Hindi natin tinitingnan minsan na dapat ang isang leader ay mapagpakumbaba ang puso. Diba? Hindi naman kailangan magaling siya. Ang kailangan niya mayroon siyang character of a humble heart. Okay? Yon. Dahil sabi ito, itong si Moses, hindi man siya ganun kagaling actually, pero mapagpakumbaba po siya. He is the man who would face Pharaoh, na itong taong ito na si Moses, siya po yung taong haharap sa Paraon na mayroon siyang mapagpakumbabang puso. Di ba? Kasi pag ikaw ay Egyptian, okay, take note pag ikaw ay isang Egyptian sa panahon noon, ikaw yung makapangyarihan. Lalong-lalo na kapag ikaw ay nasa palasyo. Di ba? Yung mga paraon, siya po yung prinsipe o hari ho ng Ehipto, si Moises, doon ho siya lumaki sa palasyo ng Egypt. At siya ay makapangyarihan din kung tutusin. Makapangyarihan din kung tutusin dahil siya po ay doon, ginawa siyang anak ng prinsesa. Pero, yung kanyang power na yon ay hindi niya ginamit bagkus siya ay nagpakumbaba at pumunta doon sa kanyang mga kababayan na alipin ng Ehipto. Kaya nga kung nung si Moises ay naging kabilang sa mga Egyptians, sa mga Israelites, ibinaba niya ang kanyang sarili at itinuring na katulad ng mga alipin ng mga Egyptian. Pero siya po yung ginamit ng Diyos dahil siya po ay may mapagpakumbabang puso at siya po yung ginamit ng Diyos para iahon ang mga Israelita mula ho sa pagkaalipin sa Ehipto. Okay? Kaya sabi ito, this is the man who would deliver his people. He has a gentle
spirit. Ano po? Siya po ay mayroon pong espiritong mapagpakumbaba. He is a gentle man. Okay? So you know si Moises. Sabi nga rito, are we confused or unclear as to what makes a leader? Nalilito ba tayo kung ano po ang dapat maging katangian ng isang leader? Sabi nga rito, leaders do not have to be dynamic. Yan, kung dapat nating maunawaan at maintindihan ang pagiging leader, hindi natin kailangan na siya po talaga ay dynamic person. Pag sinabing dynamic ay powerful, madada, mapagsalita, bold kung magsalita. Hindi naman ganun lang lagi ang leader. Ano po? Dapat nating maunawaan yon. Sabi nga pa rito, leaders do not have to be autocratic or dictators. Hindi natin pwedeng ituring na siya po ay leader kapag siya po ay diktador. Ano po? Palautos, makapangyarihan. Hindi po ganoon ang katangian na binabanggit o sinasabi ng Biblia pagdating ho sa pagiging leader. Okay? Sa Bible, ang leader, sabi doon, ang leader sa Biblia ay dapat mapagpakumbaba. Okay? Kaya nga, ang sinasabi ng Panginoon, if you want to be great in the kingdom of God, you are to humble yourself. Okay? Mapagpakumbaba dapat ang isang leader. Kaya nga, sa karya ng Diyos, baliktad ang pamantayan pagdating ho sa, kung ikukumpara sa pamantayan ho ng mundo. Sa mundo, kinakailangan magaling ka, kinakailangan makapangyarihan ka, kinakailangan matalino ka, magaling ka. Okay? Matapang ka. Kung gusto mo maging leader sa mundong ito. Pero sa karya ng Diyos, kung gusto mo maging leader, ibaba mo ang iyong sarili. Diba? Ibaba mo ang iyong sarili. Yun ho ang tinitingnan ng Diyos sa isang leader. Okay? Sabi po rito, humility is more important than impressive credentials. Minsan ang tingin ho natin, kung gusto natin maging leader, kinakailangan marami kang pinag-aralan. Marami kang alam. Kaya nga ho, kadalasan pag pumipili ho tayo ng leader sa ating pong bansa, kinakailangan siya po ay abogado. Kinakailangan siya po ay may pinag-aralan. Ano po? Mayroon po siyang natapos. Ano po? Minsan ganoon ang mga katangian natin na tinitingnan natin sa ating pong mga politicians. Ano po? Pero dapat nating maunawaan na hindi naman talaga yun ang pangunahin na katangian na mayroon dapat ang isang leader. Dapat mapagpakumbabaho siya. Yan. Mapagpakumbabaho talaga. Ang humility ay higit pa doon sa mga impressive na credential na mayroon po ang isang tao. Okay? So, anong gagawin mo? Anong gagawin natin doon sa iyong mga natapos na pinag-aralan kung ikaw naman ay mapagmalaki lamang? Wala hong kwenta yon, di ba? Hindi baling wala kang gaanong pinag-aralan, walang gaanong pinag-aralan, basta mapagpakumbaba ka lamang. Okay? So, sabihin po natin sa ating katabi, maging mapagpakumbaba ka. Yan. Be humble, be meek. Ano po? Yun ang gusto ng Panginoon. Okay? Then sabi pa rito, submission to God's will is more important than public relations. Okay? Yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos, ay higit pa yan sa ating pong pakikirelasyon, pakikitungo doon sa mga may kapangyarihan sa mundong ito. Di ba? Minsan, nagtatanong kasi tayo, paano ba natin babalansehin ang ating pong buhay bilang Kristiyano sa pakikitungo natin sa mga politicians? Di ba? Minsan ay ganun ho ang ating pong iniisip. Paano ba? Mga kapatid, ang pinakamahalaga pa rin ay ating pong sinusukat ito ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya hindi tayo basta-basta nakipag-tie up sa mga politicians, ano po? Kasi nga, alam po natin na minsan ang kanilang mga pamantayan, patakaran sa buhay ay makamundo. Kailangan natin ang kalooban ng Diyos lagi ang dapat masunod sa ating pong buhay. As long as we know na tama ho ang ating pong pagpapasya, yun ang ating pong susundin, ang kalooban ng Diyos. Okay? Sabi pa rito, has pride been keeping you from God's best? Yung pagmamataas daw ba ang siyang nagiging dahilan upang mahuwag natin magawa ang pinakamabuting dapat gawin natin para sa Panginoon? Kaya minsan, yung pride natin, ano po, yun ho ang nagiging problema natin.
Diba? Kaya sabi ito, magpakumbaba ho talaga tayo kung gusto natin maipakita ang pinaka-the best natin para sa Panginoon. And sabi ito, watch for signs of meekness in yourself and others. Kumusta ang iyong sarili? Kumusta ang iyong sarili? Kung ating pong i-rate ang ating pong mga sarili, kumusta tayo? Tayo ba, personal, ay mapagpakumbaba? Sa palagay mo, tingnan mo ang iyong sarili mo na. Mapagpakumbaba ka ba? Ayan. Then, tingnan din natin ang ating pong katabi. Yung ibang kapwa ho natin. Diba? Ang tanong natin ay, mapagpakumbaba ba siya? Mahirap minsan, mahirap. Tayo mismo, personal, hindi natin makita kung talagang humble tayo. Minsan, akala lang natin humble tayo, pero sa kabila ng lahat ay mapagmalaki pala din tayo. Minsan, kailangan ng iba ang tumingin ho sa atin para malaman natin kung talaga tayo mapagpakumbaba o hindi. Yan. Kaya importante na tingnan natin, suriin natin, ang ating pong kapwa din kung sila ay mapagpakumbaba. Well, kapag nakita natin na hindi mapagpakumbaba, huwag niya ma-review agad. Huy, ba't ka hindi mapagpakumbaba? Di ba? Huwag naman ganon. Kailangan natin na paalalahanan din ang bawat isa. Okay? So, tuloy lang po tayo. Doon sa pangatlo, the meek lamb. So, sa pag-aaral po natin patungkol sa pagpapakumbaba, wala na pong ibang na higit na halimbawa sa pagiging meek na lamb, kundi ang ating Panginoong Hesukristo mismo. Kaya nga si Jesus, ang ating pong number 1 example of being meek. Si Jesus. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 11 verse 29, sabi doon, take my yoke upon you and learn of me, for I am meek. Yan, sabi po ng Panginoon, ako'y mapagpakumbaba. I am meek and lowly in heart, and you shall find rest unto your souls. Di ba? Yan ang sabi po ng ating Panginoon. Kung kayo nabibigat ang lubha, kayo napapagal, lumapit kayo sa akin. Kunin ninyo ang aking pamatok, sabi ng Panginoon, at matuto kayo sa akin. Bakit? Kasi ako ay mapagpakumbaba. Okay? Sabi ng Panginoon. Kaya si Jesus ay nag-i-invite po talaga sa atin na talagang makiisa ho sa Kanya sapagkat gusto ng Panginoon Jesus na matuto rin po tayo pagpakumbaba katulad niya. For I am meek, sabi niya. Kaya come unto me, sabi ng Panginoon. So sabi ni Jesus, I am meek. Sabi to, meek lamb. So yamang siya po yung meek lamb, tinatawag niyo po siyang lamb kasi ang sabi ni John, he was the lamb of God. Sa John chapter 1 verse 29. The next day, John saw Jesus coming toward him and said, look, the Lamb of God who takes away the sin of the world. Tingnan nyo ang kordero ng Diyos. Okay, bakit hinalin tulad tayo sa lamb? Una-una, si Jesus, siya po'y tinulad po sa Lamb of God. Bakit? Kasi nga siya po ang sakripisyo para sa ating po mga kasalanan. Kasi ang lamb, actually, wala na pong higit na maamong hayop, kundi ang tupa. Yan, ang tupa ang pinakamaamong hayop sa lahat. Okay? Kaya is there anything more meek than a lamb? Paano natin nasabi na talagang nasobran niyang maamo, mapagpakumbaba? Okay? Sapagkat ako'y nakapanood na rin ng tupa na talagang binabalatan. Yung tinatanggalan ng balahibo, di ba ang kapal ng balahibo ng tupa? Ginugupitan. Hindi po gupit sa kanila razor talaga. Talagang in-script talaga hanggang doon sa balat. Ganun po. Hindi katulad ng gupit ng guguntingin lang. At least may naiwan pang balahibo. Yun talagang gupitin talaga siya ng ganun. I-script talaga siya. Talagang razor na ganun po. Pero ang tupa kapag hinawakan na po yung kanyang paa, kahit balik-baliktarin mo yan, at i-razor pa yan, kahit balik-baliktarin siya, hindi siya umiimik. Hindi pumapalag. Di ba nakita niyo yan? Napanood niyo yun? Hindi siya pumapalag. Ganyan na pala ang tupa. Sobra niyang amo. Pero subukan niyo sa kambing yan. Oo, talagang simula pa lamang, hawak mo pa lamang, magwawala na ho yan. Pero ang tupa hindi.
Iba ho ang tupa. Kaya ganyan hinalintulad ang ating Panginoong Jesucristo. Siya yung kordero ng Diyos. A meek lamb. Bakit? Kasi nga, si Jesus ay, nung dumanas siya ng sobrang pagtitiis sa buhay, siya po ay nanatiling kalmado. Nagpakumbaba. Hindi siya gumanti. Hindi siya nagreklamo pagkos siya ay nanatiling tahimik. Diba? Kaya nga sabi ni Apostol Pablo, kami ay katulad ng mga tupa na nakahilira, para tupang kakatayin, na nakahilira, naghihintay ng pagdurusa. Di ba? Kaya parang ganun ho tayo bilang mga mananampalataya o bilang Kristiyano, ay hinalintulad tayo sa tupa ng ating pong Panginoon. Kung si Jesus yung kordero ng Diyos bilang handog para sa ating kasalanan, tayo naman ay hinalintulad sa mga tupa rin, sapagkat tayo po ay dapat may mga mapagpakumbabang buhay o puso, So ito sa ating Panginoon, He was the lamb for the sacrifice. Okay? Mapatunayan po natin na si Jesus ang talagang meek lamb, sapagkat even His resurrection, crucifixion, even His crucifixion, nung siya pinako sa krus, hindi po siya nagreklamo. Okay? Sabi na, He did not resist crucifixion. 1 Peter chapter 2 verse 21, sabi doon, this is in fact what you were called to do, because the Messiah also suffered for you and left an example for you to follow in His steps. Verse 22, He never sinned and He never told a lie. Okay? Ano po ang sinasabi rito? Si Kristo Jesus bilang meek lamb, ay nag-iwan siya ng halimbawa na dapat po nating tularan. Na kung saan si Jesus ay hindi umimik, hindi ho nag-retaliate sa panahon na siya po dumanas ng sufferings in life. Kaya nga ang ginawa niya ito upang mag-iwan ng halimbawa sa bawat isa po sa atin, upang sundan po natin ang kanyang pagiging meek and humble. Kaya mga kapatid, kung papaanong si Jesus ay mapagpakumbaba, maamo, sana ganoon din po ang bawat Kristiyano. Amen ba yun? Ikaw at ako ay dapat matutong magpakumbaba. Amen ba yun? Kasi nga, tayo bilang tao, lalong-lalo pag umiral yung ating pagkatao, minsan pag nasagi lang ho tayo, ay nagagalit na kaagad. Di ba? Hindi ho ganon. As Christians, matamaan man tayo, masaktan man tayo, ay dapat matuto pa rin tayo magpakumbaba. Di ba? Hindi baling ikaw ang masaktan. Wag lang ikaw ang manakit. Di ba? Kaya katulad yung sinabi ng isang tagapangaral, na ninakawan ho siya. Pasalamat pa rin siya sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Sapagkat ako ang ninakawan at hindi ako ang nagnakaw. Di ba? Dapat ganun lagi, ibababa lagi natin ang ating pong mga sarili. Okay lang na ako'y saktan, wag lang ako ang manakit. Minsan, iba ho tayo Wag na ulitin, talagang magkakalabo-labo, magkakasubukan. Minsan ganun ho tayo kung umasta sa buhay. Hindi, ang Panginoon Jesus, nung siya po ay ipinako sa cross, dinuraan, binugbog, ang tugon niya ay, Ama, patawarin mo sila pagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Okay? Kaya nga sabi ng Bible, He never sinned and He never told a lie. Hindi siya nagsinungaling, hindi siya nagkasala kahit kailanman, kahit siya po ay pinarusahan. Okay? Verse 23, when He was insulted, He did not retaliate. When He suffered, He did not threaten. Okay? It was His habit to commit the matter to the one who judges fairly. Hindi siya gumanti, hindi siya nagbanta. Ang ginawa lamang po niya, ipinagkatiwala niya sa Diyos, na siyang maghahatol na mayroon pong ng fair na paghatol, walang iba kundi ang ating Panginoon. Verse 24, He Himself bore our sins in His body on the tree, so that we might die to those sins and live righteously. By His wounds you have been healed. Okay, yan ang ating Panginoon Jesus. Kaya ho siya ay hindi umimik, kaya ho siya ay nagtiis,
doon sa krus ng Kalbaryo para lamang ho sa ating mga kasalanan. Yan. It's all because of you. It's all because of me. It's all because of us. Kaya ho, ginawa ng Panginoon Jesus na talagang ibabalang ho niya ang kanyang sarili. Ano po? Verse 25, you were like sheep that keep going astray, but now you have returned to the shepherd and overseer of your souls. Dati, katulad tayo ng mga tupa na naliligaw, pero ngayon, ay sabi rito, tayo po ay nanumbalik na sa ating pong pastol na si Kristo Jesus, the Lamb of God. Okay? Kaya salamat sa Panginoon sa ating pong Panginoon Jesus. He is the meek Lamb. Kung ang Panginoon Jesus ay nagmalaki, nagmataas, alam niyo po, wala ho tayo. Hindi tayo naligtas. Nung sinabi po ng Panginoon, nung siya po hinuli, nung siya po hinuli ng mga sundalo, nung pagkatapos ng pagkanulo ni Judas, tapos bumunot si Pedro ng kanyang tabak at tinagpas pa yung tainga ng isa sa mga sundalong iyon. Di ba? Kaya ng Panginoon Jesus na magpababa ng anghel para puksain ang lahat ng mga sundalo. Pero hindi niya ginawa iyon. Hindi niya ginawa iyon. Bakit? Kasi nga, gusto niya na ikaw at ako ay maligtas. Di ba? Hindi siya gumanti. Actually, sabi nga, yung isang anghel lang ay kaya niyang pumatay ng milyon-milyon na mga sundalo o na mga tao. Kaya niya. Isang anghel lang yun, kaya niya na pumatay. So, ibig sabihin, wala hong panama ang anumang sundalo sa mundong ito kung gusto makipaglaban ho sa Diyos. Kaya lamang tiniis ang lahat ng ito, tiniis ng ating Panginoon Jesus alang-alang sa kaluluwa, kaligtasan ng bawat isa po sa atin. Kaya napakabuti ng Diyos. Okay? Kaya nga nung siya po ay nandoon bago siya ipako sa krus, nanalangin ang Panginoon Jesus, nasabi niya doon, kung ating babasahin, not my will be done, but your will be done. Sabi niya, di ba? Sa Luke chapter 22 verse 40, when he arrived, he told them, keep on praying that you may not be tempted. Then he withdrew from them about a stone's throw, knelt down and began to pray, Father, sabi niya, if you are willing, take this cup away from me. Yet not my will, but yours be done. Di ba? Yun ang ginawa ng ating Panginoon Jesus. Pwede naman siyang sumuko Pwede naman siyang umayaw na. Di ba? Pwede naman siyang umayaw na. Pero sabi niya ganoon, nung siya ay nananalangin sa Gethsemane, sabi niya ganoon, not my will be done, but your will. Di ba? Hindi ko kagustuhan ko, kundi yung kagustuhan ng Diyos ang siyang pwedeng mangyari. At nangyari nga ho yun, ang kagustuhan ng Diyos na si Jesus ay napako sa krus para lamang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Kaya nga, si Jesus ang supreme example of being a meek lamb. Okay? Siya po yung talagang pinakadakilang halimbawa na mapagpakumbaba. Na tupa. Kaya yamang tayo itinuring ng Diyos na mga tupa ng Panginoon, dapat matuto tayong magpakumbaba. So alam na natin ngayon kung sino ang tupa. Sabihin po natin sa ating katabi, tupa ka ba? Kung tupa ka, dapat makita sa iyo ang katangian ng pagiging tupa. Ngayon, pag nagmataas ka, nagmalaki ka, baka hindi ka tupa. Baka maya kambing ka pala. O, di ba? Kaya mga kapatid, ang kambing at saka tupa halos magkapariha po yan. Magkapariha po yan kung tutuusin. Ang kaibahan lang ho nila ay makapal lang yung balahibo ng tupa. Pero pagdating ho sa katangian, magkalayo po sila. Yan, doon ho natin makikita. Pagdating sa katangian nila, doon ho natin sila makikita na magkaiba talaga. Ang kambing talagang maingay po yan. Mapagmalaki, mapagmataas po yan. Okay? Sa ating pagtatapos, sabi ito, do you constantly demand on getting what you want? Ikaw ba ay laging naghahangad na ang gusto mo ang masusunod?
dapat ako masunod dito, ako ang leader dito di ba? Naghahangad ka ba ng ganon? Or, ikaw ba ay nagpapakumbaba? Okay lang, masunod kayo. Di ba? Okay lang. Yeah. Kapag nag-demand tayo lagi na gusto natin yung ating pong masunod, yung gusto natin na masunod, ano po? Hindi tayo nagpapakumbaba. Okay? Hindi naman ibig sabihin na hindi na dapat masunod yung gusto natin, kung lalo pag leader ka. Ang gusto lang nating sabihin ay may mga pagkakataon na kailangan mong ibaba ang iyong sarili o ang ating sarili, ano po, kung kinakailangan. Bilang pagpapakita ng ating pagiging mapagpakumbaba tao o Kristiyano, okay? Then, sabi pa rito, do you have trouble getting along with others? Yan, nakakaproblema ka ba sa pakikisama, pakikitungo sa iba? Yan. Ibig sabihin, kaya ka hindi nagiging nakakasundo ng iba dahil hindi ka friendly, hindi ka mapagpakumbaba. Alam mo, ang isang taong mapagpakumbaba, madali siyang pakisamahan. Pero ang isang taong mapagmalaki, mapagmataas, itinataas lagi ang sarili, lagi siyang kinikick out. Kinikick out talaga. Lagi siyang iniiwasan. Di ba? Yun yung mga taong Kaya ang gusto ng Panginoon, maging mapagpakumbaba tayo. Gusto natin makasalamuha, makasama ang marami pong tao. Okay? And then sabi ito, do you get upset when things don't go your way? Nagagalit ba raw tayo kapag ang mga bagay-bagay ay hindi nangyayari ayon sa gusto natin? Umaayon sa gusto natin. Nagagalit ba tayo? Di ba? May mga pagkakataon na pag minsan tayo ang nasusunod. Gusto natin, kung anong gusto natin, yan ang dapat masunod. Ang tanong, nagagalit ba tayo? Or hindi? Kaya alam niyo po balikan ko lang konti na lang. Okay. Balikan ko lang yung aming pong ang ginawang kasalan Actually, hindi naman lahat kasi ay tinipid. Tinipid talaga. Hindi na kami kumuha ng ibang tao, si Arjen, hindi na siya kumuha ng ibang tao na magsasaayos talaga doon sa kasalan. Ang kinuha niya ay yung kanyang magiging bilas. Ayan, magiging bilas. Inako ng bilas. Magaling naman talaga actually siya. Magaling siya na coordinator. Marunong siya. Dahil inako niya ang lahat, talagang hindi niya ma-accommodate lahat ng area ng buong kasalan. Kaya nga nangyari, okay na ang lahat, pero noong yung management ay nagkaroon ng problema. Kasi nga inako niya ang lahat, para bagang siya ang dapat masunod lahat, siya ang dapat masunod lahat. Ganun So, unang-una, yung photographer ay hindi na-manage ang kanyang panahon na dapat niyang i-google doon sa panahon ng naubos po yung oras doon sa photoshoot. Nagsisimula na ang entourage, wala pa yung photographer, kaya hindi makapagsimula. Ayon. Pangalawa, yung entourage mismo, habang nagmamarcha po yung mga principal sponsor, hindi po malaman kung saan pupunta. Saan uupo? Dahil wala ho nakalagay na designation kung saan dapat. Para sa akin, importante po yun Kaya lang, ako siyempre hindi naman ako kasi nag-observe lang ako doon. Dahil wala ho nakalagay na pangalan, walang nakalagay na usher, walang nag-instruct kung saan pupunta. Kasi hindi nga sila nag-rehearsal. Hindi sila kasama sa rehearsal. So, nag-iisip yung mga primary sponsors sa kami, upo. Pero may mga upuan, may mga lamisa ho doon na pwede sila, pero hindi nila kung saan sila pupunta. Ayun, wala ho kasi nag-aasikaso. Mga ganon. So, actually, sa pangkalahatan, tinanong ko si RJ, tapos na, nandun kami sa Boracay, tinanong ko si RJ, so ano ang comment ninyo tungkol dun sa kasalan nyo? Ayan. So, nagbigay ho siya ng komento. So, sabi niya, actually, ko kami yung disappoint doon sa mga pangyayari. Yan, kasi nga hindi nasunod yung aming pong gusto lahat. Ayan. So, yung plano nila ay hindi ho nasunod. Kaya lang, wala silang magawa. Dahil yung kanila hong kapatid kasi, asawa ng kapatid ni Adel yun Sabi, pag kulang, kami bahala. Yun
pag kulang ang bayarin, kami bahala. Mayaman yun eh. Kaya problema lang, hindi talaga, mayroong nga disappoint. Kaya ang tanong, yun, naglabas si RJ ng kanyang saloobin sa akin. Ano po? Pero ako naman, ay kinakalma ko lang siya. Si Adel, tahimik na lang siya. Hindi siya nagsasalita. Siyempre, kuya niya yun eh. Ate niya yun eh. Yung coordinator. Tahimik na lang siya. Pero gayon pa man, mga kapatid, ay sa akin, sabi ko, kinakalma ko lang sila kasi nga, hindi man pwede ako magsalita, mag-comment ng hindi maganda para sa kanila. Ano po? So, ayun, kaya ang tanong dito, tayo ba ay nagagalit kapag ang mga bagay-bagay ay hindi sumasang-ayon sa gusto natin? Di ba? May mga pagkakataon na gano'n na itong gusto ko, itong gusto ko, itong gusto ko. Pag hindi sumang-ayon, galit ka ba? Yan, di ba? Pero ang isang taong may pagpakumbabang puso ay hinahayaan niya na dumaloy lang po ng ayon sa kagustuhan, sa pangyayari o sa kagustuhan ng Diyos. Ano po? Basta siya ay nagpapakumbaba. All things work together for good. Kaya yun dapat ang ating pong panghawakan lagi sa buhay. Lahat ng bagay pwede mangyari ayon sa ikabubuti. Well, salamat naman sa Panginoon. Naging mabuti naman ang kinalabasan at natapos ng maayos at mapayapa. Okay? So, yun. So, kung wala ho tayong gayon katangian, yung mapagpakumbabang puso, sabi nga dito, ask the Holy Spirit for meekness. Yan. Hingi natin sa banal na Espiritu na tayo po ay magkaroon ng mapagpakumbabang puso. And sabi nga, the Holy Spirit will instill in us the meekness of Jesus. Ano po? Yun ang tatrabahuin na gagawin ng Banal na Espiritu sa ating pong buhay. Kanyang ilalagay sa ating puso ang isa sa kanyang mga bunga. At yan ho ang pagiging mapagpakumbaba. Meekness or kaya gentle, humble. Di ba? Yun ang gusto ng Banal na Espiritu sa ating pong buhay. Kaya ho siya ay mayroong ganong bunga. Ano po? Yung bunga na ipoproduce sa ating buhay. Kasi gusto niya na talagang makita sa atin as Christians, ano po, na talagang mapagpakumbaba ang ating pong buhay. Mga kapatid, bilang Kristiyano, yun ho, lagi ang sinasabi ko sa inyo, we need to be humble. We need to be meek. Diba? Huwag tayong magmalaki. Huwag tayong magmataas. Kasi nga, baka hindi tayo maituring na tupa. Baka magiging katulad tayo sa isang kambing. Kung tutuusin. Okay? Kaya mga kapatid, magpagpakumbaba tayo. Ayun mo ba yan? Yan. Be a meek person. Tayo mong lahat ay tumayo at tayo po'y magpasalamat sa Panginoon sa Kanya pong mga salita na lagi po niyang ipinapaalala ho sa atin dahil gusto ng Panginoon na tayo po ay talagang umiral sa ating buhay ang bunga ng Banal na Espiritu, lalong-lalo na ang kapakumbabaan. Okay?